Okay mga tol, it's me again, your Kuya Nasa, at welcome back ulit sa channel natin. So ngayon, more on educational yung topic natin ngayon, no? So alam naman kasi natin, hindi pa naman lahat halos ng seller kay Sitaw, kahit may computer or may laptop yan, hindi pa nila alam kung paano talaga mag-compute ng kanilang processing rate. Lalong-lalo na ngayon na natuklasan natin na yung processing rate percentage na nandyan, na naka-indicate dyan sa ating application at sa website ay hindi naman pala accurate sa talagang processing rate natin, no? So ngayong gabi po ipapaliwanag ko sa inyo ng dahan-dahan at susubukan ko po itong ipaliwanag sa pinakamadaling paraan na alam ko, nang sa ganun naman po lahat makapag-compute, makapag-double check po ng kanilang processing rate. Kasi talagang masakit po yung epekto nito. Lalong-lalo na meron na naman akong tinanong kanina kay Sir Mike, lalong-lalo na siguro kayong mawalan ng pag-asa pagka nangyari sa inyo na bumagsak kayo sa 6%. Kaya naman ngayon, susubukan ko kayong tulungan na makompute yung inyong processing rate, okay? Nang sa ganun, dalawa yung pinagbabasihan natin. Meron tayong pinagbabasihan sa application, sa website, at the same time, dito sa computation natin sa Excel. Okay? So sana makatulong sa inyo to mga tol. No, dadahan-dahanin natin at ipapaliwanag ko sa inyo ng maigi. Kaya ano pang inaantay natin? Intro! Pasok! Okay mga tol, so ngayong gabi gusto kong ibahagi sa inyo yung isang informasyon kung saan nalaman ko, itinanong ko mismo sa account specialist ko. Kung sakali ba nakako na matapos na itong season ng September na to, lahat ng mga taong naka-receive ng mga punishment kung saan na bumaba sa 6% yung mga processing rate nila o yung mga profit rate nila is naging 6% na lang, next season ba na mag-start yung October is babalik ulit sa dati yung target margin ng mga product na pinoproseso nila. Kumbaga sa akin, pag ako naging 6% yung profit rate ko, pag ako ay naka-receive ng punishment na sa darating na second evaluation, ibig sabihin magiging 6% yung calculation nila sa akin, kukunin nila yung mga sobrang sobrang 1% dun sa mga naproseso ko ng buong buwan, at the same time yung susunod na buwan is magiging 6% na lang ako. Kaya naman nung narinig ko to mismo sa account specialist ko, sobra talagang nagulat ako, no? So talagang naisip ko rin yung sarili ko na hindi ko pala talaga pwedeng hayaan. Hindi ko pala talaga pwedeng basta-basta lang na itiwala o kumbaga hindi ako magpursige na ma-meet yung 55% or more. Makasigurado lang talaga na pasok ako sa 55% processing rate. Kasi ang laki ng mawawala. Biruin mo yung 7% na pinagtrabahuhan ko ngayong isang buwan na to, tapos yung susunod na buwan is 6% na lang din. So parang doble yung impact nito para sa lahat ng mga taong naapektuhan talaga nung hindi nila sinikap na ma-meet talaga yung 55% processing rate. Kaya naman mga tol, ako ay nananawagan doon sa mga sellers na talagang sobrang baba na mga profit rate nila o mga processing rate nila. Tol, sikapin natin. Sikapin natin kung talaga tayong i-decide talaga nating ituloy yung negosyo na to kay Sitaw, no? Huwag nating hayaan yung 1% na pinagsikapan natin ngayong buwan at sa susunod na buwan mawala. Okay? Bali, doble impact to eh. Kaya talagang nakakabahala ito kung hindi natin pagsusumikapan na ma-meet yung 55% processing rate natin mga tol. Kaya naman kung kayo talagang seryoso na, desidido na talaga na karirin talaga yung pagnenegosyo kay Sitaw, ito na yung right moment mga tol na talagang seryosohin nyo, dibdibin nyo talaga yung ginagawa ninyo. Kasi may maapektuhan kayo eh. Kaya ngayon, itong video ko is talagang dadahan-dahanin natin yung explanation. Nang sa ganun naman mas maraming makaintindi, makaunawa. Doon sa mga taong merong mga laptop, mga computer, hindi naman lahat sila alam nila kung paano nila i-calculate gamit yung Excel yung kanilang mga processing rate, okay? Siyempre para doon sa mga walang laptop, walang computer, pwede naman po kayong mag-PisoNet, no? So lahat naman po ng mga PisoNet mga naka-defreeze naman po yan. Once na mag-shutdown po yan, mamatay yung system ng mga PisoNet na yan, is mabubura naman po lahat ng mga record yan, mga dinownload na file. Hindi po yan nagsasave dun sa computer. Pero just to make sure, itanong nyo po dun sa nagbabantay kung naka-defreeze po ba siya. Para nang sa ganun, kahit mag-download kayo ng file, hindi nyo na siya kailangang burahin, i-turn off nyo lang yung mga PisoNet na yan, mawawala lahat ng mga files na dinownload nyo dyan, at the same time yung password na nilagay ninyo o pati yung account na nilagay ninyo doon kay Sitaw. Mga tol, napakalaking bagay, napakahalaga kumbaga na mamonitor natin talaga kung ilan ba yung processing rate talaga natin, no? Huwag tayong basta-basta, huwag tayong pasiguro, huwag tayong patiwala kasi pera yung mawawala dito. Sayang yung magiging halos 2% para dun sa mga 7% lang yung mga in-obtain nila. Kumbaga yung mga tinarget nila 7% lang. Hindi na nga sila nag-asam ng malaki, di ba?
Tapos kasama pa rin pala tayo sa mga punishment, no? So once na ma-receive nga natin itong mga ganitong punishment, is talagang manghihina kayo, manlalambot kayo mga tol, di ba? Pero kung ako yung tatanungin, kasi parang balance lang to mga tol eh, no? Kumbaga gumawa ng ganitong hakbang si Sitaw, para nga naman dun sa mga tao talagang active seller na talagang nagsusumikap, talagang tinuturing talagang negosyo yung system ni Sitaw. Kumbaga binabantayan niya lahat talaga ng sistema ng shop niya. Responsable siyang seller na talagang dapat deserve niya yung ganong malaking profit talaga, yung maayos na profit percentage, no? So dun sa mga gusto rin namang i-monitor ng maayos yung shop nila, kaya lang kapos sa fund, yun ang magiging talagang apektado nito, no? So sana lang mga tol, hindi kayo panghinaan, hindi ito maging dahilan ng pagtigil ninyo sa pag-abot ng pangarap ninyo na magkaroon ng sariling negosyo. Ako ay naniniwala sa ganitong pamamaraan ni Sitaw na talagang ibinabalance nila, talagang inaayos nila yung sistema ng negosyo natin, nang sa ganun is maging smooth, maging patas para sa lahat yung sistema ng Sitaw na binuo nila. So ngayon, umpisahan natin yung pagtuturo sa inyo ng dahan-dahan lang. Pasensya na kung medyo magiging mahaba ito, kasi talagang gusto ko na hindi rin masayang yung effort ko, at the same time maintindihan ninyo kung paano nyo ito gagawin, okay? So para po doon sa mga masugid na tagapanood ko o talagang nagsinusubaybayan nila yung mga video ko, alam po nila na nag-pick up po ako noong September 1, at yung mga produkto na pinick up ko noong September 1 is na-pick up po ni Sitaw doon sa warehouse ng September 3. So ibig sabihin, once na ma-pick up po ni Sitaw doon sa warehouse yung mga produkto na pinroseso ko nung September 1 sa shop ko, doon pa lang po tayo mag-i-start ng pagbibilang ng 15 araw. So sana po naging malinaw po tayo doon. Hindi po porkit binayaran na po natin sa shop natin yung mga produkto na to ngayong araw na to, is totally doon po kayo mag-start ng pagbibilang ng 15 araw. Hindi po. Dahil meron pa pong 2 araw, most of the time, 2 araw talaga bago ma-pick up ni Sitaw yung mga produkto na pinroseso natin sa ating shop ngayong araw, bago pa nila ma-pick up yan doon sa mga warehouse. Okay? Pero may mga instances din na nangyayari na pag pinick up natin ngayon, kinabukasan, napipick up na nila sa warehouse yan. So, dahil sa akin, most of the time naman, most of the product na pinoproseso ko talaga, base sa experience ko na nagre-record ako, nag-check ako, lamang yung 2 days kaysa sa 1 day. So, i-consider ko na lang lahat ng mga produkto na pinoproseso ko is mapipick up doon sa warehouse ng 2 araw. So after 2 days ng mga pinick up ko, doon pa lang ako nagbibilang. So kunyari, binayaran ko ngayon sa shop ko kay Sitaw, pag nagpipick up tayo ng order, then after 2 days, doon ko po sila mamarkahan na pick up. Para tatantyahin ko na lang yung 15 araw na kasunod kung saan pwede ko nang i-check kung nakabalik na ba sila sa wallet balance ko. Kasi yung mga maaga o na-pick up ng 1 araw lang, pwedeng nakabalik na siya sa wallet balance natin. Kasi ibig sabihin nun, madali lang o malapit lang yung location nila. Kaya na-pick up siya ng maaga. So may instances na madali lang siyang mag-rehistro doon sa ating wallet balance. So kung mapapansin ninyo, yung last upload natin, nag-check up tayo ng mga produkto na nandun sa record natin at nandoon sa ating date ng September 17 kung ano yung mga na-receive nating mga orders na. Kung saan yung nakatagging na ng has been delivered. So alam niyo yan mga tol kung napanood niyo yung video natin, no? So mapapansin niyo doon nung chinek natin yung mga produkto na na-receive natin nung September 17, hindi lahat ng September 1 is na-highlightsan natin. Kumbaga hindi lahat ng September 1 is nandun na sa ating notification bell. Kasi ang chinek lang natin is September 17. So posible na merong mga ibang September 1 doon na nandun sa record natin is na-delivered na siya nung September 15 or September 16. So, ibig sabihin, kung na-pick up tong mga order na to nung September 16, may posibilidad na dumating na sila doon sa ating wallet balance ngayon. Kaya yun ang ipapakita ko sa inyo kung paano natin matitrace yung mga produkto na hindi natin na-highlight sa nung nakaraan nung mga pinick up natin nung September 1. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, merong mga product na malapit lang yung destinasyon, napipick up kagad nila dun sa mga warehouse. Meron din namang mga pagkakataon na yung mga stock ng mga order ng mga consumer natin is meron na sa warehouse na mas malapit. Kaya mas mabilis nilang na-actionan o na-deliver yung mga produkto na ino-order ng mga customer natin. Kaya hindi na masyadong nagtatagal. So ngayon, ipapakita ko sa inyo na kung yung mga produkto ba na yun na hindi natin na-highlight doon sa last video natin is talaga bang nasa wallet balance natin. Siyempre, hindi na natin hahanapin yun doon sa bell icon. Dito na tayo maghahanap sa wallet balance history.
So para mas madali, pasok tayo sa shop natin. So okay mga tol, nandito tayo ngayon sa dashboard natin dito sa shop natin kay Sitaw. So ganito lang yon, punta tayo sa may wallet, then tapos punta tayo sa wallet balance history. So dito, paano natin ma-search yung mga order code ng ating mga produkto na hinahanap o kung natanggap na ba natin siya dito sa wallet balance natin. So ganito yan mga tol, kailangan pumunta kayo doon sa inyong Excel kung saan nakarecord doon yung mga produkto na pinroseso ninyo nung September 1, okay? So, ngayon open lang natin yung ating Excel. So, okay mga tol. Mapapansin nyo rito, merong mga hindi naka-highlights dahil hindi natin to nakita doon sa bell icon na na-delivered sa atin nung 17. Di ba yung 17 nang hinanap natin? So, yan, nakikita nyo naman may mga date na tayo dyan, no? Dahil ito yung mga product na nag-notification sa atin nung September 17 pa. So, ngayon, saan napunta to? September 1 mo rin yung pinroseso. Bakit wala doon sa 17? Maaari nga ito ay na-deliver ng mas maaga. So, paano natin masusure na talagang pumasok na to sa wallet balance natin? So, ang gagawin nyo lang, kailangan nyo lang i-click yan, then copy. Tapos, punta kayo dun sa wallet balance ninyo, ay sa wallet history. I-click nyo lang dito yung code, dito sa may empty box na to. Then, paste nyo lang dyan. Siyempre, tatanggalin natin yung number na nilagay natin, yung letter na nilagay natin. Then, click filter. Ngayon, once na yung order code na to is na-receive na natin sa wallet balance natin, yan na yung lalabas. So, kung natatandaan ninyo, nung last time na nag-check tayo dito ng order code na to is walang lumabas. So, ibig sabihin, ngayon lang siya pumasok. So, makikita nyo naman dyan yung date. September 19. So, ibig sabihin, September 16, na-deliver na sa atin o na-deliver na sa customer ito. Kaya, rumihistro na siya sa shop natin ng delivered. Kaya lang, hindi siya nirelease ni Sitaw kasi hinold pa niya ng 3 days to. Just in case nga na magkaroon ng refund si customer. Okay? So, ngayon, confirm yung ating order dito na nasa unang-una, itong September 1 na to na pinroseso natin is nasa wallet na natin. Ibig sabihin, successful na ang order na to. So nakikita nyo naman dito, freezing money to wallet balance. So ibig sabihin, sa wallet balance na natin siya, no? So ngayon, kaya ang gagawin natin dito sa ating record, so yan, kinulayan na natin siya ng green kasi successful na siya, no? So syempre, ilalagay natin yung delivery date dito dahil nga na-deliver siya ron sa wallet balance natin ng 19. So, ibig sabihin, na-receive natin siya doon sa ating shop ng 16. Then ngayon, syempre, dahil na-receive na natin siya ng 19, ilalagay natin dito yung date receive. Para lang detalyado, di ba? So, ngayon, i-check natin kung tama ba yung na-receive natin na amount with profit. Kasi ito yung dapat na marireceive nating amount, no? So, syempre, i-check natin yan doon. So, makikita nyo rito yung amount na na-receive natin is 170.67. So, ibig sabihin, tama to, no? Ibig sabihin, successful siya, kaya okay na yung lagyan natin. Pwede natin lagyan ng successful dito kung gusto nyo, pero sa akin naman kasi, pag okay na, hindi ko na siya nilalagyan, no? Once na meron lang mali, may error dito, naglalagay lang ako dito ng X, okay? So, ngayon, isusunod naman natin tong isa, tignan natin kung na-receive na rin natin to. So, next lang natin. Ulitin lang natin yung procedure. Lagay nyo lang dito, then paste, tapos copy lang ulit, ay tanggalin nyo lang ulit yung letter indicator ninyo, no? So, yan. Hintayin na lang natin lumabas. So, yan. Nakita nyo, di ba? Nandito na rin siya. So, yung amount ngayon is 263.22. So, check na lang natin. 263.22. So, check natin. Tama ba? 263.22. So, ibig sabihin, correct na naman to. So, freezing money to wallet balance. Ibig sabihin, successful na ulit to, kaya pwede na nating i-highlight yan ng kulay green. So, ibig sabihin, yung dalawang hinahanap natin nung nakaraan, nakita na natin ngayon na successful na siya. So, ibig sabihin, nandun na siya sa wallet balance natin. So, syempre, lalagyan natin same procedure. Lagyan natin ng date yan, no? So, dahil 16 natin siya 19 natin siya na-receive dun sa ating wallet balance, ulitin ko, para lang mas maintindihan ninyo, dahil nagrehistro siya dito sa ating wallet balance ng September 19. So, ang sabi ko sa inyo kanina, meron lang tayong 3 days holding doon sa system ni Sitaw bago niya ilagay yan sa ating wallet balance. So, kaya ibig sabihin ngayon na nagrehistro na siya sa ating freezing money to wallet balance, ibig sabihin tapos na yung 3 days holding sa kanya ni Sitaw, kaya na-receive na natin siya ng September 19. So, ibig sabihin, bumagsak tong order na to sa account natin ng September 16. Okay? Para lang mas maging detalyado sa inyo. So, subukan pa nating hanapin itong mga sumunod na nawawala. Same procedure lang mga tol, no? Medyo ikakat ko na lang siguro to. So, okay mga tol, tapos na tayo mag-check. So, itong mga na-receive natin nung September 17 na nakita natin sa bell notification natin. So, ibig sabihin, after 3 days, marireceive na natin yan sa ating wallet balance. So, automatic sa September 20, nasa wallet balance na natin yan. So, dito na yan, saka natin ilalagay yan. So, ang priority kong hanapin, yung mga September 1 na pinroseso natin. So, mapapansin nyo,
meron tayo ditong tatlo na September 1 na hindi pa natin nakikita, no? So, siguro baka mamaya or bukas ma-receive na natin siya kasi dapat nandito na sa wallet natin to, no? So, kung hindi nagkamali yung code ko dito, o baka sakaling delay siya, no? Pero check ko na lang bukas, din update ko na lang kayo once na ma-receive ko na tong tatlo na to. So, sa history naman ng pag-check ko, lagi namang kompleto yan. So, baka na-delay lang siya, no? So, syempre, itong mga September 2 na to, hindi na muna natin chinek kasi syempre, ang priority lang muna natin is yung mga pinroseso natin nung September 1. Kung mapapansin nyo naman, itong mga September 1 na to, may na-receive tayo ng mga 17 pa, no? So, ibig sabihin, pwedeng may na-receive na ng 17 dito nung ADOS, pero malabo na may ma-pick up dyan o hindi pa natin in-expect, no? Sa susunod na natin i-check kung meron na nalipat o mapoproseso sa wallet balance natin, no? Kasi ang in-expect ko lang talaga na darating sa akin ngayon is itong mga September 1, sorry. September 1, kaya pinariority ko siyang hanapin. So, pakita ko na lang ulit sa inyo kung ano yung naging resulta nang wala tayong makita dito sa mga to. So, check lang natin, no? Ayan. Paste lang natin dito. Kinapi ko ulit yung order code, mga tol. O, yan. O, para lang makita ninyo. Then, filter. Then, natin mag-loading. Then, wala pong lumabas, no? So, pwedeng delay or pwedeng nagkamali ako ng code. Pero, mabe-verified naman natin yan once na kalaunan, no? Kasi, meron talagang mga nangyayari na nadidelay talaga ng sobra. So, ito yung kagandahan kapag meron kayong tracker, meron kayong record. Matatrack ninyo kung ano yung mga nagkamali ng presyo na na-receive sa inyo, kung sobra ba o kung mas mababa ba, pwede nyong i-report. At the same time, kung meron kayong mga produkto o mga order na hindi na-receive, pwede nyong i-report. Ganun po yung kagandahan pag meron po kayong tracker o meron po kayong pinagbabasihan, okay? Para hindi po kayo basta-basta hula lang ng hula na hindi ninyo namamalayan kung yung mga pinoproseso ba ninyo is nare-receive nyo ba talaga pabalik. O, di ba? Hindi nyo alam kung kailan yung babalik ng ganitong amount. O, wala kayong idea kasi wala kayong tracker. Kaya napakahalaga na meron tayong bantay o meron tayong pinagbabasihan ng mga order na pinoproseso natin. Karapatan natin yan, min. Napakalaking bagay at number 1 na responsibilidad nating mga sellers na magkaroon ng tracker. Okay? Para hindi tayo nangangapa. So, ngayon naipakita ko na sa inyo kung paano ninyo i-check kung talagang mga produkto ba na ipinoproseso ninyo is nakakabalik ba sa wallet balance talaga ninyo, o meron bang kulang o kung meron bang sobrang amount, 'di ba? At least mamomonitor nyo na para hindi kayo nagugulat once na kinakaltasan kayo, biglaan ni sitaw nang wala kayong idea kung saan nila kinuha 'yun. Pero kung may mga record kayo, alam ninyo 'yan, okay? Kaya mapapansin ninyo, maraming mga nagko-comment na ganun pero may mga sumasagot. Kasi sila yung mga tao nagre-record talaga, nagbabantay talaga. So okay mga tol, ngayon proceed tayo sa next topic natin. Ituturo ko na sa inyo kung paano ninyo i-double check yung inyong processing rate, no? Gamit pa rin syempre itong website natin kay Sitaw. At the same time, papasok tayo dun sa Excel kung saan ida-download natin yung mga record ng ating mga produkto na pinroseso, pati yung mga pending orders natin para makalculate natin ito ng mano-mano. So kanina, nagproseso ako ng 31 products pero ang nangyari, mapapansin ninyo, hindi man lang gumalaw yung aking order processing rate, no? So first time nangyari to na nag-process ako, nag-pick up ako ng 31 products na hindi man lang gumalaw yung aking processing rate. So para maniwala kayo na nagproseso ako, ito yung ating papakita sa inyo. So wallet balance history again. So mapapansin niyo ayan yung date, September 19. So meron tayong 2, 4, 6, 8 dito. Tapos next page, meron tayong 15. So 15 plus 8, so 23. Tapos dito kailangan 23 plus 12 o 35 pala. 35 yung naproseso natin kanina, no? So 35 orders yung na proseso natin. Pero kung mapapansin niyo sa last video natin, nasa 58 yata yung processing rate ko doon, di ba? Pero ngayon na nagproseso ako, hindi man lang siya halos gumalaw. So kaya talagang kailangan na talaga natin itong i-check gamit yung ating mano-mano. Kumbaga, kailangan natin itong double check talaga. Galing dito mismo doon sa record natin doon sa shop natin kay Sitaw. So i-upload lang natin siya sa Excel, okay? So, paano yon? So, ito na yung unang procedure natin. So, click nyo yung order. From dashboard, mga tol, yun nandito sa ilalim ng dashboard. Click nyo lang yung order. Tapos, ilagay nyo lang yun dito kung kailang date kayo mag-uumpisa ng pagbibilang. So, for example, ito nakita nyo ditong unang Chinese na to, yung last number na yan. Nakita nyo naman siguro yung kamay natin, no? So, i-click nyan, syempre, dahil 9 yan, so, ibig sabihin September yan. So, i-click nyo yung September 1. Tapos, kasi starting date to mga tol, no? So, pag na-click nyo na yung number 1 na yan, i-okay nyo lang itong last Chinese character na to dito sa gilid. So, okay. Then, may kita nyo na dyan, 2023-09-01. So, ibig sabihin, September 1 na to, no?
So yung end date naman natin kung ano yung date ngayong araw na to. So dahil 19 ngayon, so mas maganda ilagay na natin dito is yung date ng 20, yung kinabukasan. So ilagay natin dito, so makikita nyo yan, 9 yung last Chinese character dito. Tapos ilagay natin yung 20. Then hindi ko nalalagyan ng time kasi inadjust ko naman siya sa kinabukasan na, no? So i-click natin yung okay. So once na na-click nyo na yung okay, i-click nyo lang tong order expert na to para ma-download na yung files ng record ng mga pinroseso nating order at the same time pati yung mga pending orders natin. So click nyo lang yung export order. Then nakita nyo sa taas may nag-download. Then once na okay na yan, i-open lang natin yan. So syempre pipiliin ko yung ating kung nasaan yung ating Excel, syempre. So from here, click nyo lang yung Excel tapos ilagay nyo dito yung i-click nyo yung upload. I-click nyo yung Excel mga tol ha. Ayan, makikita nyo naman, di ba? So, click nyo yung Excel nyo, tapos upload, tapos lalabas yan. Siyempre, ito yung file na dinownload natin kanina dun sa Sitaw store natin, no? So, click nyo lang yan, then open. Okay? Tapos mag-upload na yan. So, okay, ito na yung mga ni-record natin. So, makikita nyo rito mga tol, yung amount, no? So, kung yung mga binayaran nyo rito, yan, no? Makikita nyo yung pick up amount, nandito yan mga tol, no? So kung meron kayong mga deduction, siguro pwede ring makita rito, no? Pero hindi lang ako sure kasi parang isang presyo lang tong nandito eh. O ito nga, order amount saka pick up amount, oh, no? Makikita nyo pala rito mga tol. So napakadali lang palang i-trace kung tutuusin. Dito pa lang makikita nyo na yung amount. So kung merong mga existing sa inyo, kagaya niya, no? Order amount, ibig sabihin kasama na to dun sa may tubo. Yung pick up amount nyo nandito, no? Nasa kabilang side, oh. Mababasa nyo naman. Binayaran natin ng 640. Tapos, after ng 7% processing profit rate natin, naging 685 siya. So, check nga natin. So, for example, binayaran natin ng 640.8. Siyempre, mahalaga yung mga point na yan. Mga tol, isasama nyo yan lagi, no? So, plus 7%. So, kumita tayo ng 44.85 dito, no? So, equals 685.65. O, dito, 56. Yung last digit na siguro yung sinama niya rito, no? So makikita nyo mga tol, tumpak, 'di ba? Halos centavos or point lang yung pinagkaiba nila pero halos tama pa rin, no? Kasi centavos lang 'yan. Makikita nyo dito, tama naman, 'di ba? So 7% profit rate, it's good. So ngayon try natin tong isa pa. Subukan lang natin. Raise muna natin 'to. So 246 plus 7%. So kumita tayo dito ng 17.22. 263.22. 263.22. So tama siya mga tol, no? So, ibig sabihin, dito pa lang, kung kayo na-deductionan, kung kayo yung mga nakaranas ng kaltas, dito pa lang pala sa unang ito, pwede nyo nang makita kung may sablay nga, no? Matatrace nyo na o matatrack nyo na rito kung saan sila kumuha ng inyong mga deduction. Okay? So, maging mapanuri tayo mga tol. Kung talagang gusto nyong malaman yung sagot, dito pa lang is pwede na. Okay? So, ngayon proceed tayo kung paano natin mabibilang yung ating processing rate. So, from here, click nyo lang tong edit. Convert. Then tapos i-control all lang natin para ma-highlight siya yung lahat, no? Ma-highlight niya yung lahat. So tapos i-insert nyo lang para makita niyo yung pivot table, no? So click nyo yung insert once na control all na, naka-highlights na siya lahat. Then pivot table. Tapos okay lang natin to. Yan. So dito meron tayong mga option. Buti na naka-zoom na, no? So mas madali na ninyong malalaman. So yung unang search bar natin dito, ilagay lang natin itong ating payment status. I-drag nyo lang yan mga tol. So yan na, lalabas na yan dyan. So sa second search bar naman, ilagay nyo lang dyan yung order time. Order time, no? Yan, yung order time. Drag lang ulit. Tapos ilalabas na ulit yan. So sa ikatlo naman, yung sa columns, ang ilagay nyo lang dito ay picking status. Okay, ito, drag nyo lang ulit. So dito naman sa value, ilagay nyo lang itong order amount. Okay? Tapos i-click nyo tong arrow na to. I-change nyo lang yung value niyan, value field settings, tapos ilagay nyo yung count, okay? Then okay, then lalabas na yan, yan na. So yan na siya, no mga tol? So ngayon, ang gagawin natin dito para mas, lakihan natin ng konti. So yan, medyo nilita natin ng konti para makita lahat, no? So ngayon, para makalculate natin kung ilan yung processing rate natin, dito sa empty bar, i-click nyo lang yan. Then i-click ninyo yung equal sign. Then after nun, i-click nyo lang tong on order product na to. And then, after nun, i-click ninyo yung divide sign o yung slash na ganun. Yan, nakikita nyo naman dyan. Then, i-click nyo itong grand total. Tapos nun, pagka nagkaganito na, i-click nyo lang yung enter. So, makikita ninyo, nag-iba siya. Ito lang yung lumabas na nakita natin, no? So, para makita natin yung result ng percentage yan, i-click nyo lang dito sa taas yung general. Yan, itong general na to, no? So, click nyo lang yan, then palitan nyo ng percentage.
So makikita ninyo kagabi 32% lang yung processing rate natin. So kanina nga nakapag-process tayo ng 35 orders, wala pa namang pumapasok sa ating order ulit. Ngayon no, kasi kung mapapansin niyo wala pa tayong visitor no. Check lang natin. So 0 visitor pa tayo. Again mga tol hindi ako nag-holiday mode. Hindi ko alam kung bakit walang pumapasok pa na order sa atin. So pakita ko lang sa inyo yung product ko para lang nakikita ninyo na lahat yan is naka-on. Hindi ko pa ginagamit yung aking holiday mode dahil may balak akong gawin dyan kung saan yung mga crucial days na doon ko talaga siya gagamitin. So mapapansin niyo 135 hours pa rin yan. Remaining times is 6 days pa rin, no? So malaking bagay yan mga tol na meron pa rin kayong mga holiday mode sa mga crucial days, no? So ngayon nakita na natin yung kasalukuyang processing rate ko kung saan 40%, 0.44 na lang ako, no? So ang layo. Kung titignan nyo dito nasa 56 pa rin. Halos hindi siya gumalaw. Kung tutuusin dapat umangat yan dito, 'di ba? Kung talagang accurate to kasi nag-pick up ako ng 35 order kanina eh. So dapat umakyat ng 62 kahit kung talagang na-detect nyo, kung talagang gumagana ng maayos tong processing rate na to dito sa website, no? So ibig sabihin talagang hindi yan dapat pinagkakatiwalaan. Huwag kayong magbabase dyan mga tol, no? Mag-double check kayo. So sana mas naintindihan ninyo ngayon ng dinahandahan natin kung paano ba ninyo makikita talaga yung inyong processing rate. So ayun mga tol, so sana medyo nakuha nyo na, medyo naintindihan nyo na, no? Nakazoom naman yung ating monitor, so kaya medyo makita-kita nyo na yan ng mabuti-buti, malinaw-linaw. So yun, uulitin ko yung payo sa mga wala pang mga computer, kailangan nyo talagang i-check yan mga tol, no? Kasi ang laking bagay na talaga na meron tayong investment at hindi puro liabilities yung mga pinagbibili natin, pinaggagamitan natin ng pera natin. So sa mga taong hindi pa na-identify o hindi pa nila naiintindihan yung pagkakaiba ng liabilities at ng mga asset, dapat aralin nyo rin yan mga tol. Para alam ninyo kung saan nyo ba talaga dapat gastusin yung mga perang hinahawakan ninyo nang hindi naman yan napupunta sa walang kakwenta-kwentang mga bagay. Okay? So yun lang mga tol. So sana nakatulong ulit sa inyo yung topic natin ngayong araw na to. At kung meron pa kayong mga katanungan, please lang i-comment nyo dyan sa baba. At huwag nyo kalilimutan yung like natin dyan, syempre. Para naman mas marami pang makapanood ng mga videos natin. At the same time, matuto rin sila na kagaya mo. At syempre, huwag mong kakalimutan kalibitin yung kalitiin natin dyan sa baba. Malapit na tayong maka 1K mga tol. At babalita ko rin sa inyo na na-reach na rin natin yung ating 4,000 watching hours. So maraming salamat po sa pagtitiyaga ninyo sa panonood ng mga videos natin. So maraming salamat po. At kita-kits tayo ulit sa susunod na upload. So, see you!